Okay. Isang mapagpalayang araw sa lahat, no? Di isang magandang umaga para dun sa mga taga-Utrecht at isang magandang hapon naman dito sa Pilipinas. E di simulan na po natin yung ginaganap nating webinar ngayong araw. Ito ay sa pangunguna muli ng Paaralang Jose Maria Sison kasama ang Bayan Metro Manila. Na meron tayong titulo na tungkol sa buhay ni Jose Maria Sison. Ang tema po ng ating talakayan ngayong araw ay time out muna tayo dun sa mga mabibigat na theoretical na talakayan gaya nung sa MD at saka din sa MID. Punta muna tayo sa medyo light pero makabuluhan pa din at punong-puno ng politika itong ating talakayan dahil ang laman ng ating talakayan ay walang iba kundi kung ano yung mahalagang ambag ng ating lagit-laging panauhin dito sa ating mga webinar na masipag na nagpapaliwanag at nagtatalakay sa atin ng ating mga paksa na walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Dahil po ngayong February 8 na sa eksakto ay nag-birthday po siya, ika-82 na taon na siya, di magandang i-celebrate naman natin sa pamamagitan ng webinar na to ang kanyang birthday. Di bago pa iwanag ng kung ano-ano, mas maganda na palawigin na lang ito ng ating susunod na tagapagsalita para sa ating opening remarks. E di ikukuin ko na si Raymond Palatino, ang chairman ng Bayan Metro Manila. Mong? Maraming salamat, LJ, at sa ating mga tagapakinig. Magandang araw po, mga kasama, mga kababayan. Ang education campaign ng Bayan Metro Manila ay pinangalanan nating Paaralang JMS. Ito po ay nilunsad more than 10 years ago. At ang inspirasyon natin dito ay ang buhay at ang mga sulatin ni Professor Jose Maria Sison. At itong mga nakaraang buwan during the pandemic, meron mang academic break, wala mang face-to-face classes tayo, pero tuloy po ang PADEPA. Tuloy din ang pag-aaral natin kahit online ng mga klasiko na sulatin tungkol sa Marxismo, Leninismo, Maoismo. At mapalad po tayo na ang naging guro natin dito ay walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Pero ang PJMS natin ngayong araw na ito ay patungkol mismo sa buhay ni Professor Jose Maria Sison. Hindi na siguro kailangan ng mahabang introduksyon kung sino si Joma Sison. Banggitin ang kanyang pangalan at nakakakuha ka ng iba't ibang klaseng reaksyon. Kung babasahin mo ang mga pahayag ng mga ahensya ng pamahalaan, akala mo ang binabasa mo ay buhay ng isang terorista. Kung babasahin mo ang ating mga history textbook, akala mo noon pa ang kasaysayan ni Jose Maria Sison. Subalit, hindi mo pwedeng pag-usapan ang kasaysayan, ang bagong kasaysayan ng Pilipinas at ang politika ng Pilipinas kung hindi babanggitin ang pangalang Jose Maria Sison. Mula sa kanyang pagkabata, sa kanyang pagiging estudyante ng UP, na kung saan nasa balita ngayon ang pamantasang ito, hanggang sa pagbubuo niya ng iba't ibang mga formasyon mula sa KM, CPP, NPA, buhay ng isang political detainee, isang guro, isang artist, isang poet, isang exile, isang leader ng isang international na kilusan. Marami tayong makukuhang aral mula sa buhay ni Professor Joma Sison. Una ko po siyang nabasa noong 1990s, no, kami ni na Max. At ang mga sulatin niya hinggil sa rectification movement tungkol sa Philippine political economy ay napakahalaga mga theoretical na babasahin upang matumbok namin kung ano ang mga partikular at pangunahing tungkulin ng kilusang mapagpalaya sa pagsusuri ng pakikibaka sa Pilipinas. Later on, marami sa kanyang mga sulatin ay tinipon kaya pumapala ng mga bagong henerasyon dahil may collected writings na si Professor Joma Sison. Available na rin sa internet ang kanyang mga libro at iba pang mga sulatin. Accessible sa social media si Professor Joma Sison. At kung ako ang inyong tatanungin, hindi lamang ang kanyang mga sulatin
ang inspirasyon, kundi ang kanyang buhay mismo. Kaya po minarapat natin ang ating webinar ngayon ay patungkol sa kanyang buhay dahil ito ay isang modelo at inspirasyon para sa maraming aktivista, bata man o matanda. Kaya po ang relevance ni Professor Joe Masison ay laging nakakabit sa pagsusulong ng pakikibaka sa Pilipinas. Sabi ng mga reaksyonaryo at sabi ng mga propagandista sa palasyo, lalo na ang militar, sinisisi nila si Joma sa napakaraming problema ng ating bayan. Kasaysayan ang huhusga. Pero para sa mga patuloy na nakikibaka para sa tunay na pagbabago, isa po si Professor Joe Masison na titingnan natin na haligi sa pakikibaka ng ating bayan at ng buong nakikibakang proletaryo sa buong mundo. Kaya po para sa mga nakikinig, maghanda po tayo para sa mga katanungan mamaya at sa interaction natin para kay Professor Joe Masison. Kaya po, Ka Joma, happy birthday po ulit. At sana ang ating hangad para sa tunay na pagbabago sa ating bayan ay patuloy na sumulong para makamit natin ang ating hinahangad. Maraming salamat po at magandang hapon. Okay. Maraming salamat mong sa ibinahagi mo na pagpapakilala sa sentro ng ating talakayan ngayon na walang iba, yung ating birthday boy na si Professor Jose Maria Sison. Magpapakilala po ako, no? Ako po si Joy mula sa paaralang Jose Maria Sison at ako po yung magiging tagapagdaloy o host ngayong araw. Bago po tayo pumunta dun sa ating question and answer portion, meron po kaming inihandang video presentation na ito po yung regalo natin para kay Prof at para na rin sa lahat ng mga taga-panood. Max, yung video natin. Magpapalabas sila ng video.
Okay po, sana po nagustuhan niyo yung aming video presentation na regalo namin para sa inyo at sa lahat ng mga nanonood ngayong araw. Punta na po tayo sa question and answer natin. Ito po yung mga tinipon nating tanong para kay Professor. Question number 1 po, dahil po 82 years old na kayo, Ka-Joma, noong February 8, ano naman po yung birthday wish ninyo? Bago ko sagutin ang tanong, gusto ko magpasalamat kay Kamong sa kanyang pagpapakilala at sa lahat ng bumati sa akin. Nagpapasalamat din ako sa Paralang JMS sa pagtatanghal nitong Zoom meeting. Ngayon, sasagutin ko ang tanong. Bilang birthday wish, nais kong pagtingin ng mga revolusyonaryong puwersa at malawak na masang ape ang kanilang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya laban sa imperialismo ng US at China at mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador, asendero at burokrata kapitalista. Pagkamit ng ibayong tagumpay ang sambayanang Pilipino sa kanilang bagong demokratikong revolusyon. Sa sagot po ninyo, no, talagang pinapakita ninyo yung hindi maka-individual na interest, kundi yung interest lagi-lagi ninyo ay interest para sa, hindi lang sa sambayan ng Pilipino, kundi sa paglaya ng buong mundo. Maraming salamat po, Ka-Joma. Ito naman po yung ating ikalawang tanong. Tungkol naman po ito sa uring pinagmulan niyo po, no, sa kabila ng inyong uring pinagmulan mula sa angkan ng Panginoong may lupa. Meron naman po kayong option na maging karirista na lang o maging isang politiko, pero sa kabila po nun, bakit po mas pinili niyo yung maglingkod na lang sa mamamayan at magsakripisyo? Walang mas batas na kabuluhan at misyon sa buhay ng isang tao kundi ang maglingkod sa mamamayan at magsakripisyo para makalaya sila sa kawalan ng hustisya, pang-aapi at pagsasamantala. Kung sinuwerte ang isang tao dahil sa ipinanganak sa pamilyang may kaya at nakapag-aral sa mataas na antas, tungkulin niyang maggamitin ang kanyang kakayahan para lumahok sa pakikibaka ng mga inaapi at pinagsasamantalaan at hindi kumampi sa mga nagsasamantala ng api. Yun, no? Sa pangatlong katanungan naman po ay nakabatay po to sa inyong edad. Sa edad na po na yan marami na po talagang nagre-retiro na lang at nagre-relax na lang po sa buhay. Pero bakit po kayo, Ka-Joma, mas pinili niyo pang magpatuloy sa pakikibaka? Maswerte ako na hanggang ngayon kahit sa edad kong ito relatibong malusog pa ako. Itong swerteng ito ay matindi, lalo na kung isipin yung pagkarami-rami ng mga peligro na dinanang ko, yung muntik-muntikan na mapatay sa larangan nung ako ay sumasama sa marcha at pagkakampo at pagkilos ng bagong hukbong bayan. Nakakapagsulat at nakakalahok ako ngayon sa mga talakayan para isulong ang Rebolusyong Pilipino at proletaryo sosyalistang revolusyon sa daigdig. Marami na akong nakasama sa pakikibaka na pumanaw na o naging sakitin. Dapat lamang na gamitin ko ang aking swerte at pagkakataon para mag-ambag pa sa pagsulong ng pakikibaka ng masang api. Yan. Tunay po talagang halimbawa kayo at inspirasyon ng walang kapaguran sa pag-aambag para sa panlipunang pagbabago. Sa pang-apat na katanungan naman po, kilala po kayo hindi lamang sa pagiging kadre di pamilya po. Maaari po ba kayong magbahagi ng mga karanasan sa pagbabalanse ng pamilya at ng buhay pakikibaka? Ano po yung inyong maipapayo sa mga magkasintahan po ngayon at sa mga mag-asawa na nasa loob po ng revolusyonaryong kilusan? Mabuting nagkakaintindihan at nagtutulungan ang mga magkasintahan at mag-asawa sa revolusyonaryong kilusan. Pwedeng may balanse sa pagiging kadre de revolusyon at kadre de pamilya. Depende sa gawain at peligro sa pakikibaka. Kung nasa legal na anyo ng pakikibaka ang isang kadre
at wala pang batayan at balak na arestuhin o patayin siya ng kaaway, pwede pa siyang umuwi sa tahanan ng pamilya tulad ko magmula 1959 hanggang 1967 nung legal na aktivista pa ako at nagkahanap buhay bilang guro. Nang tinangkang paslangin ako noong Pebrero 1968 sa pamamagitan ng pananaksak, hindi na ako lumalakad na walang sapat na kasama at walang gamit na panlaban. Binalak ko ng mag-underground. Tamang-tama lang na may balak na ng aking kolektiba na itayo muli ang Partido Komunista ng Pilipinas at ang bagong hukbong bayan. Binalak na rin namin ni Julie na sumunod siya sa akin sa underground matapos na ipaalaga ang mga anak namin sa ilang kamag-anak. Sa ngayon, malayong mas malakas ng kilusang revolusyonaryo kaysa sa panahon namin. May sistema na ng pag-aalaga sa mga bata sa pamamagitan ng mga kasama, kalyado at mga organisasyon. Yan, take note sa may mga kasintahan at may mga asawa at anak sa loob ng kilusan. Yan yung payo sa atin ni Professor. Number 5 po, no, katulad po ngayon, halimbawa, kahit 82 na kayo, nakikipagtalakayan po kayo sa amin. Ang question number 5 po namin, no, napakarami na po kayo na isulat na libro at artikulo. Wala po kayong kapaguran sa pagsusulat ng mga pahayag na may tumpak na posisyon hinggil sa mga isyong napapanahon. Paano po ninyo namamantini ang talas ng isipan? Bilang manunulat, ano po yung mga mapapayo ninyo sa mga kasalukuyang propagandista? Magmula nang hindi ako makauwi sa Pilipinas noong 1988, ang talagang magagawa kong mahusay para sa masang anak pawis at revolusyon ay ang research, pagsusulat, mga talumpati at panayam. Kinansila ang aking passport noong 1988 para pilitin akong umuwi at para arestuhin at pagkatapos patayin. Bagamat si Cory Aquino ang nagkansela ng aking passport dahil sa presyo ng military, informal na nagpaabot sa akin na may masamang balak ng militar laban sa akin. Bilang manunulat, ang payo ko sa mga kapwa kong manunulat at propagandista na dapat nilang basahin at aralin ang daloy ng balitang lumalabas sa periodiko, pati sa Facebook, no? At mag-research sa mga libro at iba pang lathalain tungkol sa Pilipinas. Huwag tumigil sa pag-aaral tungkol sa puwastong teorya at linyang pampolitika para ilapat sa datos na nakakalap. Pinakamahalaga sa lahat, laging nakaugnay at nakakausap ang mga kalahok sa mga pakikibaka. Kahit ako ay nasa abroad, nakukunan ko ng impormasyon at mga palagay ang mga kasama at mga kaibigan na dumadalaw sa akin o nakipagsulatan sa akin. Dapat alerto tayo at maagap sa paglaban sa kaaway at mapatnubayan ng wasto ang masang anak pawis na nais nating pakilusin. Marami pong salamat sa inyong kasagutan. Para naman po sa ika-6 na katanungan, sa inyong isinulat na Sometimes the Heart Yearns for Mangoes, ano pong klaseng magaang po dito? Ano pong pagkain ang inyong namimiss sa Pilipinas? May paborito po ba kayo na ulam? Pero Prof, bago niyo po sagutin niyang katanungan na yan, nire-request po namin na siyempre naman po, itula niyo naman po muna yung inyong isinulat na tula. Sometimes the heart yearns for mangoes where there are apples, for orchids where there are tulips, for warmth where it is cold, for mountainous islands where there is flat land. Far less than the home and the flow of kith and kin, unfamiliar and now familiar things and places trigger the pain of sundered relations, of losses by delays and default. Direct dialing, fax machines, computer disks, and video cassettes, and visitors on jumbo jets fail to close the gap between rehearsed appearances and the unrehearsed life at home that make a strange land lovable, but they have their own routines, their own lives to live beyond the comprehension and pertinence of the stranger. Those who seek to rob the exile of home, kith and kin, of life, limb, and liberty
are the loudest to mock at him who is helplessly at sea, uprooted from his soil. The well-purposed exile continues to fight for his motherland against those who banished him, the unwelcomed exploiters of his people, and is certain that he is at home in his own country and the world. Sa tula ko, ang manggang nasa isip at puso ko ay manggang Iloco, hindi gaanong malaki, sukdulan ng asim kung hilaw at sukdulan ng tamis kung hinog. Maalala ko nung ako bata, pag nagbulak-bulok kami, kasama kong mga kaklase ko, at pupunta kami sa mga manggahan namin, hindi ko alam manggahan namin, namimitas kami na mga mangga at hinahabol. Pagkatapos, pag yung mangga na deliver na sa bodega namin, pumupuslit ako sa loob ng bodega para kumain ng kumain para maunahan ko yung mga komersyante na na susundo na nakukuha ng mga mangga, no? Ang namimiss ko pang pagkain mula sa Pilipinas ay bagnet, chicharong kawali. At sa kung sa chicharon mula sa Pampanga, mother ko galing Pampanga, no? Mga kakaning gawa sa malagkit na matamis at malinamnam, dried sweet bango at tupig na Iloco. Ang paborito kong pagkain ay yung malinamnam. Ano yan, panlasang Kapampangan. Yun po. Marami pong salamat sa pagtula at dun sa inyong kasagutan. Ang kuha ko po dun sa personal ko po, no, ang kuha ko po dun sa tula ay parang na-miss niyo po yung Pilipinas. Punta po tayo sa question number 7 na itong tanong na to napapanahon to dahil may red tagging at may anti-terror law. Ang panahon ng pag-iral ng Student Cultural Association of University of the Philippines o yung SCAU ay kinatatampukan ng matinding red tagging dahil sa anti-komunistang witch hunt. Ano po ang mga mayor na pagkakapareho at pagkakaiba noong 50s at noong 60s sa kasulukuyang red tagging sa ilalim ng NTF-ELCAC at ni Duterte? Papaano nyo na mobilisa ang libo-libong kabataan para labanan ang Komite on Anti-Filipino Activities sa Kongreso? At ano po yung payo nyo sa mga kasama sa kasalukuyan? Noong 1959 hanggang 1961, dapang-dapa pa ang kilusang revolusyonaryo dahil sa mga pagkakamali sa linya ng liderato ng lumang Partido Komunista ng Pilipinas. Pero matindi pa rin ang anti-communist propaganda ng US sa Cold War at sa pagkalat ng McCarthyism sa Pilipinas. Ang imperialismong US at mga reaksyonaryong alipuris dito sa Pilipinas gustong puksain ang mismong ideolohiya ng Marxismo-Leninismo at anumang maging successor, extension at umano'y front ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kung ngayon, ginawang anti-subversion law noong 1957 na ito ay nagbabantang parusahan ng kamatayan ng sinumang mapatunayang leader ng PKP batay sa testimonya lamang ng 2 katao. Imbes na natatakot kami sa anti-subversion law at sa witch hunt na pinangunahan ng Committee on Anti-Filipino Activities o CAFA, nahamon kaming lumaban at nagbuo kami ng SCAO, Student Cultural Association of the UP, para batikusin ang naturang batas at anti-communist witch hunt. Itinaguyod namin ang academic freedom at ang lantarang pag-aaral at pagsunod sa diwa ng Rebolusyong Pilipino magmula kay Andres Bonifacio. Panahon yun na nagsilabasan naman din yung mga makabayang libro ni Lagoncillo, Mahol at iba pa tungkol sa Philippine Revolution. Puspusan kaming nag-aral ng Marxismo, Leninismo at kasaysayan ng sosyalismo. Hindi kami natakot nga. Noong Marso 15, 1961, dinala namin main issue ang academic freedom. Nagbuo kami ng United Front ng mga samahang estudyante at nakapag-organisa kami ng anti-CAPA rally ng 5,000 estudyante at pinasok namin ang Kongreso para literal na buwagin ang anti-communist hearing. Ang malaking pagkakaiba ngayon
ay malayong mga berdugo o mahilig sa pagpaslang ang mismong presidente, militar at pulis. Sinasabayan nila ang anti-communist propaganda ng red tagging, mga pagdukot, torture at pagpaslang ng mga aktivista tulad sa Oplan Tokhang. Ang mga pasistang berdugo ang mga tunay na terorista. Dagdag dito, gumawa pa sila ng anti-terrorism law para madaling mag-red tag, pang-aresto, mamaslang at kunan ng bank account at pag-aari ang mga tinuturing ng mga komunista kahit hindi sila kasapi ng Partido Komunista at sila ay mga masang aktivista, mga kritiko at legal na oposisyon sa rehimen ni Duterte. Dahil sa sukdulang traidor, brutal, korap at sinungaling ang rehimen Duterte, marami ngayong lumalaban sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng pakikibaka at hanggang sumama sa sandatang pakikibaka. Imbes na makapanakot ang rehimen, pinipilit nitong masang Pilipino na lumaban at magsandata. Ganito rin ang nangyari sa panahon ni Marcos. Lalong lumaki ang maliit pang mga puwersa ng Communist Party of the Philippines at NPA dahil sa labis na karahasan at kasakiman ng pasistang diktadura. Dahil sa malayong mas malakas na ngayon ang CPP at NPA sa pambansang saklaw, malakas ang kumpiyansa ng masa na lumahok sa digmang bayan. O, tama, no? Imbis na matakot, kailangan tayo ay mas manindigan pa, no? At pataasin pa yung ating pampulitikang kamulatan, mas pumunta pa tayo sa hanay ng malawak ng masa, ibig sabihin ng mga manggagawa, kabataan, sa mga komunidad at sa iba pa upang tayo ay magmulat, mag-organisa at magpakilos para malabanan yun natin yung pasismo ng Estado gaya ng ginagawa ng NTF-ELCAC at ng red tagging. Marami pong salamat, Ka Joma. Ito naman po sa pangwalong katanungan, bahaba-haba na rin po ang inyong buhay pakikibaka. Naging saksi kayo sa pamamalakad ng bawat rehimeng nagsigdaan. Batid po natin na ang bawat pangulo ay punong representante ng bulok na malakolonyal at malapidal na lipunan. Sino po sa kanila, sa mga nagdaang presidente na naabutan nyo? Sino po sa tingin ninyo ang pinakamasahol na pangulo? Si Duterte ang pinakamasahol o pinakamasamang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahit na 5 taon pa lang siya sa pagiging presidente, malayong mas maraming tao ang kanyang pinapatay ng walang due process. Higit sa 30,000 ang score ni Duterte sa extrajudicial killing, higit na 10 ulit sa mga 3,000 na pinapatay ni Marcos sa kanyang panahon ng diktadura. Sa pandarambong naman, malayong mas malaki na ang dinambong ni Duterte kung ihambing sa dinambong ni Marcos sa kanyang unang 5 taon. Garapal na nagnanakaw si Duterte sa National Treasury sa pamamagitan ng intelligence at discretionary funds, overpriced supplies para sa militar at pulis, at mga fake projects sa infrastructure at pagkuha ng kickback sa mga kontrata ng pag-utang. Pero ano yan, hindi niya namamalayan na may paper trail siya. Alam ng mga intelligence agencies ng iba't ibang bansa na si Duterte, ginagamit niya yung law office ni Mans Carpio, yung son-in-law at saka ni Sara. At yung mga abogado at mga accountant doon ang ginagamit para magdeposito ng pera sa mga foreign banks at maglagay ng investment sa iba't ibang kumpanya sa labas ng bansa. Kaya niyan, matutuntun yan tulad ng nagawa sa pagtuntun sa mga ninakaw ni Marcos noong panahon ng usigin siya. Nagharap ang mga biktima ng human rights violations sa Estados Unidos. Pwede na ako sa susunod na tanong ninyo. Yun po, no, talagang si Duterte yung pinakamasahol at kailangan House Duterte na talaga tayo. The question number 9 po, Prof. Marahil kayo po ang pinakamainit na revolusyonaryo hanggang sa kasalukuyan dahil sa inyong papel bilang tagapagtatakbo ng Partido Komunista ng Pilipinas at patuloy na paggabay sa loob ng 5 dekada. Paano ninyo sinasalag ang black propaganda ng Estado na kayo pa din ang namumuno sa CPP?
sa pinal na desisyon ng European Court of Justice na nag-alis ng pangalan ko sa EU terrorist list noong Disyembre 10, 2009, idineklara na hindi ako ang operational leader ng CPP. Talaga namang imposible na maging operational leader ako ba dahil sa distansya ng Europa at Pilipinas at dahil sa paglipas ng mahabang panahon magmula pa nung nakulong ako noong 1977. Fundamental na demokratikong karapatan at kalayaan ko ang magsulat, magsalita at magpahayag ng posisyon tungkol sa anumang issue. Nasa bitag ng self-contradiction ng mismong rehimeng Duterte at mga maalipurismiyang militar. Madalas sabihin nila ako ang namumuno rin sa CPP at sa kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas at ginagawa kong principal na target ng kanilang propaganda. Pero madalas din sabihin ng mga gunggong na ako ay namumuno dahil matagal ay hindi ako namumuno dahil sa matagal na akong umalis sa Pilipinas. Kantsaw pa nila sa kilusang revolusyonaryo na pinamumunuan daw ng leader na hiwalay sa Pilipinas at wala nang nalalaman tungkol sa Pilipinas, lalo na sa kilusang revolusyonaryo. Lagi ko naman sinasabi sa mga gunggong na yan na nasa kapangyarihan na nasa Pilipinas ang sentral na pamumunuan ng kilusang revolusyonaryo. Ayaw tanggapin ng mga gagong pasista na matatalino at magagaling ang mga kadreng nasa Pilipinas na namumuno sa paglawak at pagsulong ng kilusang revolusyonaryo. Yun po, no? Marami pong salamat, Ka Joma. Para po sa ikasampung katanungan, ano po ang inyong mensahe sa mga kabataang revolusyonaryo? Ang mensahe ay ganito, pagpatuloy ang demokratikong revolusyon ng bayan hanggang magtagumpay at pwede nang isunod ang sosyalistang revolusyon. Ganito ang nasa isip namin at naging commitment namin magmula pa sa mga taon ng SKO, Kabatang Makabayan, paglawak ng legal na pambansa demokratikong kilusan, unang dakilang kilusang pagwawasto at paghahanda sa muling pagtatayo ng Partido Komunista ng Pilipinas at bagong hukbong bayan. Sa nakarang higit na 50 taon ng revolusyonaryong pakikibaka, napakalaki na ang mga tagumpay ng mga proletaryong revolusyonaryo o mga komunista sa larangan ng ideolohiya, politika at organisasyon. May pambansang saklaw at malalim ng pagkaugat sa masang anak pawis ang mga puwersang revolusyonaryo, ang mga sangay ng partido, mga unit ng hukbong bayan at mga katulong nitong armadong puwersa tulad ng milisya at unit ng pagtatanggol sa sarili, mga revolusyonaryong organisasyon ng masa, mga alyansa at mga organo ng kapangyarihang pampolitika sa higit na 110 larangang gerilya. Maningning ang hinaharap ng Revolusyong Pilipino, tiyak na magkakabit ng mas malaki pang mga tagumpay ang kilusang revolusyonaryo sa dekadang ito dahil sa mabilis ang pagsidhi ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas. Gayon din ang krisis ng pandaigdigang sistema ng kapitalismo. Nangangailangan ng mas marami pang kabataang revolusyonaryo na lumahok sa digmang bayan para gapiin ang mga imperialista at mga lokal na reaksyonaryo at ipanalo ang demokratikong revolusyon ng bayan. Marami pong salamat sa makabuluhang mensahe ninyo para sa mga revolusyonaryong kabataan. Meron po tayong inihandang 13 katanungan. Kung may mga dagdag pa yung mga kasama ay pwede na po nating ipasa sa chat box. Pero bago po tayo magpatuloy dun sa pang 11, 12, and 13 questions natin, nirequest po natin na handugan tayo ng isang awitin na walang iba kundi ni Professor Jose Maria Sison. Prof, kanta ka naman. Palakpakan naman po natin mga kasama. Naka-disable. Sa lahat ng nanonood. Naka-disable ang screen sharing namin. Max, naka-disable daw yung screen sharing nila. Kakanta po si Professor Jose Maria Sison
para sa ating lahat. Ano ko na lang, ha? Ano? Sige. Pag-ibig sa tinubuang Kaping ko. Ang gagawin ko lang susundan ko itong isa-silence yung pagkanta ko sa isang video. Babasahin ko lang yung tinitiyak ko lang tama yung yung pagsunog ko sa titik ng kanta. Ang kakantahin ko ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Pwede na. Sige. Ano yung kailangan gawin? May kailangan mo gawin. Screen sharing? Naka-disable? Shit. Ay, sorry. Ano kaya ito? Na-figure out yun nila. Yan lang po. Okay. Sandali lang po mga kasama. Inaayos lang Aling po. pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala nang wala. Walang mahalagang hindi nihandog ng may pusong wagas sa bayang nagkukop. Dugo yamang dunong, katis at pagod, buhay may abutin, magkalagot-lagot. Ang nakarang panahon ng aliw, ang inasahang araw na darating. Ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan, sang tatanghalin. Saba ng abang, mawala sa bayan, ngunit tamay laging sakbebe ng lumbay. Walang halalang, inasamasam kung ang makita'y lupang tinubuhan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat. Nang balabalakit, makapal na hirap, muling manariwat, sa bayay lumiyag. Ipaghahandog-handog ang buong pag-ibig, hanggang sa may dugong ubusin itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay kapalit, ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Kaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala nang wala. Gaya ng pag-ibig
sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Yes! Marami pong salamat. Kumikita ba yun? Maganda po ka, Joma. The best. Di, marami pong salamat. Di, punta na po tayo sa ika-11 o baka gusto niyo po muna uminom ng tubig. Ano, joke gusto niyo. At least wala akong narinig na patingting. Wala po, wala po. Wala pong gong, wala pong gong. Kundi mga heart po at plap-plap. Sige po. Okay na po tayo sa 11 question. Teka, sandali O, lang, inom po muna kayong tubig. Apo. Sige po. Sabi, solid ka, Joma. Mga comments. Tuloy na po ba? Sandali lang, inaano ko yung prompter. Okay po, okay po. Sige po. Kahit sa pag-awit ay game na game si Prop. Hindi lang sa pagsagot ng ating mga katanungan. Okay, sige. Pag-awit at sa pagtula. Sige po. Okay po. Adi, punta po tayo sa pang-11 katanungan. Maaari niyo bang ikwento paano na idugtong ni Amado Guerrero ang mga batang revolusyonaryo sa mga good cadres ng old HMB o yung hukbong mapagpalaya ng bayan para mabuo at maitatag ang New People's Army? Sino-sino ang mga military personalities ng old HMB at ang sumapi o nag-defect sa NPA bukod kay Commander Dante? Maaari po ba kayong magkwento ng mga behind the scenes at anecdotals, mga legend kasi ito na makaka-inspire sa mga kabataan ala founding of our army? Yan. Sa pagtatayo at pagsulong ng Kabataang Makabayan bilang komprehensibong organisasyon ng kabataan, inabot nito ang maraming baryo na dating kinilusan ng hukbong mapagpalaya ng bayan, yung lumang hukbong bayan. Sa pangangalap ng mga kabataang manggagawa, naging katulong ng KM ang lapiang manggagawa at mga federasyon ng Unyon. Sa pangangalap naman ng mga kabataang magsasaka, katulong ng KM ang Masaka na unang lumaganap sa dating base ng HMB. Ito ay ang pakipagtulungan ng KM sa Masaka ay sa panahon na hindi pa naghati sa pagitan ng Lava Group at grupo ni Cabert Olalia. Pero patuloy pa rin yung kooperasyon sa Masaka na pinamumunuan ni Cabert Olalia matapos ng may tatag yung patapos yung paghihiwalay ng dalawang grupo sa Masaka. Bukod kay Dante, si Ka Eddie Layog ay legendary personality ng lumang hukbong bayan. Dating regimental commander ng HMB sa panahon ng Hapon at pagkatapos. Lumahok siya sa mga malaki at matagumpay na pagsalakay laban sa militar tulad sa Camp Macabulos at iba pang kampo. Kasama namin ni Kadante sa pagsasanay sa mga kadre para palawakin ang saklaw ng bagong hukbong bayan sa Central Luzon at para magpalawak din sa Isabela at kabuuan ng Cagayan Valley. Nang dumaustos ang lakas ng lumang hukbong bayan, HMB sa Tarlac noong mga 1950, nahuli at nakulong si Kaede. Paglabas niya sa preso, sadyang naging insurance agent para malaya niyang punta ng mga baryo at mag-alok ng insurance sa mga public school teacher. Sa gayon, naipagpatuloy niya ang gawaing masa sa napakaraming baryo sa Tarlac.
malaking papel niya sa pagtatayo ng baseng masa sa panahon ng HMB at Bagong Hukbong Bayan. Maraming matatandang kadre ng PKP mula pa sa taon ng 1930 ang sumuporta sa unang dakilang kilusang pagwawasto ng partido at sa Kongreso ng muling pagtatatag ng partido. Kasama na sina Lucio Pilapil na miyembro ng unang Central Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930, si Max Gutierrez na leader magsasaka, Cesar Lacara, leader ng mga magsasaka at marami pang iba. Pati na yung mga iba pang matatandang kadre tulad nila Amado Hernandez at yung mga lumabas mula sa kulungan na miyembro ng Politburo tulad ni Angel Baking at Sammy Rodriguez, sila ay sumuporta at marami silang kakilala sa kanayunan. Kaya lumaganap ang KM sa mga baryo. Hindi sapat ang panahon ng talakayan ngayon para ikwento ko ang mga ambag ng mga matatandang kadre, mga nauna sa amin sa muling pagtatayo at pag-unlad ng partido at hukbong bayan. Marami pong salamat sa pagbabahagi sa amin ng kwento tungkol sa HMB at sa NPA. Patungo naman po tayo sa ika-12 na katanungan. Ano ang personal assessment niyo sa GPCR o yung Great Proletarian Cultural Revolution? Ano ang assessment niyo kay Zhou Enlai? Bakit nakabalik si Deng Xiaoping at ang mga capitalist brothers at modern revisionists sa kabila ng GPCR? Ano yung assessment niyo sa paglilitis kay Jiang Qing at sa Gang of Four? Mahalagang teorya at praktika ni kasamang Mao at ng Chinese Communist Party ng tuloy-tuloy na revolusyon sa ilalim ng diktadura ng proletaryado sa mamagitan ng Cultural Revolution o sa GPCR para bakahin ang makabagong revolusyonismo, pigilin ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. Mahalaga ang Cultural Revolution pagkat ang revisionismo, yung sumusulpot at lumalarga kapag nalilimutan na yung paninindigang proletaryo at yung pananaw sa mga bagay-bagay at yung pamamaraan ng proletaryado. Pag nawala yon, revisionismo at panunumbalik ng kapitalismo ang susunod. Maliwanag na nanaig ang GPCR sa unang 5 taon nito, 1966 hanggang 1971. Sa yugtong ito, lumaganap ang kilusang pulang taliba o Red Guards Movement at mga revolusyonaryong komite bilang organo ng kapangyarihan ng politika ng uring manggagawa. Pero naging matagumpay ang kombinasyon ng sentrista na pinamumunuan ni Zhou Enlai at kanang pinamumunuan ni Deng Xiaoping sa panghahati sa kaliwa na nauwi sa paggapi kay Lin Piao at sa kalaunan sa isolation ng Shanghai Group of Four sa ikalawang kalahati ng GPCR mula sa 1972 hanggang 1976. Bagamat bumagsak si Deng sa unang bahagi ng taong 1976, nakapaglunsad siya ng kudita nang namatay si Mao at tinulungan siya ng mga sentrista sa pag-aresto sa Shanghai Group of Four. Akala ng mga tao ay si Huaco Pengita, yung bang kabig ni Mao pero kabig pala ni Zhou Enlai. Inakusahan ng kanan at sentrista ng kaliwa ang gumawa ng anarkismo, gulo, at paksyonalismo sa paglaganap ng kilusang pulang taliba at pagsulpot ng Shanghai Commune at mga revolusyonaryong komite. Inakusahan din si Lin Piao sa pagmamadaling pumalit kay Mao at pagbabalak ng kudita at asesinasyon laban kay Mao.
Noong 1972, pagkatapos namatay si Lin Piao, dumalaw si Nixon sa China. Kasunod nito, umalagwa na ang linyang makipagkasundo sa US para malabanan ang Soviet Union. Lumarga na rin ang mga linya ng estabilisasyon ng China, modernisasyon at kapitalistang reforma sa ekonomiya at pagbubukas sa kapitalistang daigdig. Ipinalagay na pagsasara sa daigdig ang internasyonalismong proletaryo at ang solidaridad na anti-imperialista. Ginawa ang paglitis at pag-convict sa Shanghai Group of Four para sila ang kundinahin at panagutin na dahilan umano'y dahilan ng kaguluhan at mga kakrimen ng GPCR. Na unang itinuring ang GPCR bilang ganap na katastrofe at 100% na error ni Mao. Sa alingas-ngas na ikinalat ng kanan at sentrista ang linya na hindi Group of Four kundi Group of Five kasama si Mao ang ibinagsak. Sa 1980, binigyan ng 100% rehabilitation si Liu Shaoqi. Magmula pa 1978, binaklas na ang commune system na tinawag na feudal socialism at umalagwa ang linya ng capitalist reforms and opening up to the capitalist world. Mabilis at ganap ang pagpapanumbalik ng kapitalismo hanggang naging main partner ang US at China sa neoliberal na imperialistang globalisasyon. Marami pong salamat dun sa pagbabahagi ninyo ng inyong suri doon sa GPCR at dun sa mga modernong revisionista. Punta na po tayo dun sa nia-advance na namin na 13 tanong. Ito na po yung huli. Pero Prof, meron pong mga nagdagdag na, kung di ako nagkakamali ay 2 na po yung nadagdag mamaya. Nasa chat box po siya. 3 yata, Pero 3 na po. O, sige po. Pero tapusin po muna natin yung mga nauna ng katanungan. Sa 13, ang PSR o yung Philippine Society and Revolution, LRP sa Tagalog, Lipunan at Revolusyong Pilipino, ay isa sa mga librong may matinding impact at henerasyon ng mga aktivista. Gaano po katagal ninyo isinulat ito? Ano ang mga hamon na kinaharap sa pagsulat at sa mismong paglimbag nito? Meron po bang partikular na libro na nagkaroon ng kaparehas na life-changing effects sa inyo? Sinimulan kong sulatin chapter by chapter mula pa sa Santa Rita, Capas, Tarlac bilang aralin ng mga kasapi ng partido. Pininal ko ng 3 buwan ito, 3 buwan sa loob ng 3 buwan mula Hunyo hanggang Agosto ng 1969 habang ine-edit ko rin ang bayan sa isang ate sa Baguio City. Dito ako bumuelta ng muntik akong mahuli sa Santa Rita pero naka-sidestep ako sa karatig na baryo talaga. Habang sinusulat ko ang libro, may mga kasamang nagdadala sa akin ng mga reference material na ginamit ko. Nang natapos kong sulatin ang libro, ilinathala ng Philippine Collegian sa ilalim ng pamagat na Philippine Crisis and Revolution noong huling kwarto ng 1969. Inilimbag din ng Central Publishing House ng CPP ang PSR noong 1970. Sumunod ang paglimbag ng Takong Pao ng Hong Kong. Ito ang unang nagkalat ng libro sa ilalim ng titulong PSR sa China at buong daigdig. Yung Pulang Tala edition ilinathala noong 1972 sa Pilipinas at inabutan ng martial law ang distribusyon pero naikalat pa rin sa underground. Marami rin akong sinulat na mahalaga at life-changing ang effect ko. Hiramin ko ang iyong parirala. Ginamit ang mimeographing para isa libro agad ng CPP, Central Publishing House. Kasama na rito ang mga English at Filipino edition ng Basic Documents of the Communist Party of the Philippines. Ako naghanda ng mga borador nito. Sa unang kalahati ng 1969, sinulat ko ang mga borador din ng Declaration of the New People's Army at Basic Rules of the NPA.
para sa pagtatatag ng New People's Army noong Marso 29, 1969. Sa unang kwarto ng 1970, sinulat ko ang mga artikulo na bumubuo sa aklat na The First Quarter Storm of 1970. Kahit na ako ay nasa underground, sinubaybayan ko ng gusto ang First Quarter Storm. Sinusunod ko yung mga blow by blow account sa radyo, no? Kaya ano yan, nakakagawa ko ng pagsusuri sa bawat mass action. Okay, marami pong salamat sa inyong kasagutan. At sabi po pala ni Mateo Deza mula sa SCMP, 50th din sa LRP. Ayan, sa puntong ito po na dahil natapos na po natin yung mga formal na katanungan para kay Professor, magpapatulong ako kay kasamang Max mula sa Paaralang Jose Maria Sison para idagdag yung mga additional question natin at ipakilala yung mga magtatanong. Okay naman po ba na magpasa na po kami ng dagdag na katanungan? Pwedeng mga 2 minutes para makita niya yung 4 na tanong. Sige po. Okay po. Okay. Yung papatulong tayo kay si Tads. Narinig mo ako, Tads? Oo. Yung magbibigkas ng iba, pero si Vlad, siya yung mag-personal na magtatanong. Paunahin mo si kasamang Vlad na magtanong. Tapos yung next yung tanong ng Metal Workers Alliance. Then yung tanong ng KMU, NCR, tapos yung SCFP ba yung isa? Tungkol kay Deng Xiaoping. Okay po. Yan siguro, Max, mungkay ko habang naghahanda si Prof. Pwede pa nating i-replay yung video? Sige. Teka lang. Yung dalawang video ba? Sige. Para may sapat na panahon si Professor na maganda dun sa mga kasagutan. Yan. Paumanhin kung hindi ko mabasa yung nang maayos yung mga katanungan nyo kasi parang may problema tong chat ko. Nag-jump yung pag-scroll. Share ko yung screen. Sa tawag ko. Bumili siya ng bagong cellphone niya eh. Nag-upgrade siya. Tads naka-mute ka. Okay na yan. So, parang rock and roll happy birthday yun ah. Ilang additional question meron tayo? Mayroong 3. At pang-4 yung kay Vlad. Unahin na si kay Vlad. Sige. Okay. Hi, Joma, and belated happy birthday. It's been a long time. Mula nung nakita tayo. Kailan ba yun? Siguro November 2019 yun, bago pa yung COVID. Medyo may pa yung buhok ko noon. Pero ang itatanong ko sana sa iyo, siyempre marami kang mga naging obserbasyon sa kilusang masa this past few years under Duterte.
Pero kung ipa-focus ko lang yung tanong ko dun sa legal na kilusang masa, parang three-parter ito. No? Ano yung kailangang itigil? Ano ang kailangang ituloy? At ano ang kailangang umpisahan ng legal na kilusang masa sa Pilipinas para lalo itong umusbong? Tatanong ba? Ano, sagutin ko na kaganto. Inuna yung number 5. Ah? Ano, Number 5. ano ang kailangan itigil, ano at ang kailangan ituloy ng kilusang masa para ito ay umusbong? Sagutin ko na kaganto. Oo. Ganito, ang sa Second Congress na naganap, na-identify yung anong konserbatismo sa mahabang panahon bilang malaking problema. Ito ay bunga ng second Great Rectification Movement. Itinituwid doon at sa principal yung premature regularization ng NPA at pagpapabaya sa mass work, no? So itinuwid ang disbalanse, ang contradiction at disbalanse ng yung premature regularization ng mga puwersa ng NPA at tinuunan ang pangangailangan ng mass work. Ito naman naging epektibo ang pagtutuwid hanggang maliwanag 2002 lumakas ang kilusang revolusyonaryo pati ng NPA, pero naging eksaherado yung pagtutuon sa mass work, yung pagkat ang revolusyon nangangailangan na magpalaki ng hukbo, kailangan may mga tactical offensive. Hindi pwedeng yung idahilan yung mass work na wala nang pag-atupag sa struggle at paglunsad ng mga tactical offensive. Kaya nung naglunsad ng mga Bantay-Laya 1, 2, and 3, etc., inumpisan nila Esperon, hindi nakasagot kaagad ang kilusang revolusyonaryo dahil nakatuon pa rin sa mass work. Naging konserbatismo na yung pagtutuon sa mass work. Kaya sa Second Congress sinabi na ng NPA at least 1/3 para sa tactical offensives at para sa mga labanan na walang yung sandali lang pahinga basta yung unit nakalaan para sa ofensiba, halimbawa ng 6 na buwan, yung gagawin. Tapos yung pa rin, 2/3 pa rin, yung malaking bagay sa pa rin mass work. Ang objective diyan para mapalaki ang NPA at makalaban ng ito. At yung kasi laging nauuntol yung balak na kumpletuhin na yung strategic defensive. Napapako sa stage ng middle hanggang advanced phase ng strategic defensive. Na kung saan ang mga karamihan ng opensiba na mas bisa ay platoon size, at panaka-naka na may company size. Pag na kumpleto na yung strategic defensive, bibilis ang takbo ng bayan. Pag-abot sa strategic stalemate or equilibrium, mga company na at batalyon pa kung magandang pagkakataon. Ibig sabihin ang kalaban mapipinsalan ng malaki. Yan ang ambisyon ng NPA pero naantala. Kaya ngayon,
ngayong ano ngayon, yung may pagbaka sa konserbatismo, dadalas ang mabang opensiba at kung gayon, nandun yung posibilidad na lalaki ang mga puwersa. Pero walang pagmamadali na magbuo ng mga kumpanya at kumpanya at batalyon para maging organic combat units. Ang madalas pa rin diyan yung lalaganap ang platoon size operations. Yan ay katulad ng platoon size operations sa Korea sa panahon ng paglaban ng mga Koreano laban sa Hapon, no? Yan ang palaganapin muna. At yan din ang ginawa ng mga gerilyerong Pilipino sa World War II. Kaya mabisa yan, napatunayan na magaling na organic unit ang platoon na marami para gapiin ang superior na militar na puwersa. Ayon, yung konserbatismo ang tinukoy na problema. Pero ang mas mabuting ito, bagamat problema ang konserbatismo, yan, may mapupulot ka pa sa konserbatismo dahil responsable naman sa mahabang panahon din, ayan ang nakapaglatag ng malawak, malalim na mass base. Hindi katulad ng pahamak na pahamak yung ultra-left na error ng magmula 1981 hanggang mga 1992. Pahamak yun dahil sa pagmamadali at sa padalos-dalos na pagkilos, pag-ambisyon na wala namang batayan at may pagpapabaya sa mass work. Yung linyang pagmamadali o ultra yung adventurismo na nagre-resulta ng hindi maganda, ang NPA na natatamban, hindi na siyang nagtatambang. Ang sinisisi? Deep penetration agent daw. Hindi sinuri yung linya. At pagkatapos nauwian sa pinakamalaking criminal phenomenon sa movement, yung kampanyang Ahos ba, walang due process, yung pinaparatangan na DPA kung sino-sino, pagkatapos gagamitan pa ng puwers ng torture, yung mga bihag na kalaban hindi mo dapat i-torture dapat pero namutawi yung maling palagay, hindi yung pang-espiya daw walang karapatan paano kung hindi mo muna napatunayan, paano mo kung parurusahan yung due process na labag ng nalabag. Kaya yung konserbatismo bagamat nakapag antala sa pagsulong na revolusyon, hindi mapaminsala tulad nung yung malaking kamalian ng ultra kaliwa noong 1981 to 1992. Mabuti na lang yung ultra kaliwa hindi lumaganap ng sabay-sabay, kundi yung lumilitaw from region to region at different times. Kaya yun ang At yung pundasyon naman, yung mawistang pundasyon, matibay, kaya naitutuwid ang mali. Hanggang ngayon, yung pagkakamali na konserbatismo, may tutuwid. Dahil matibay ang pundasyon, ang pang-ideolohiya at pampolitikang pundasyon ng Partido Komunista at ng Bagong Hukbong Bayan. Okay. Next tanong. Max, may tanong. Okay, next. Dalang mo na. Ituloy na natin. Pwede na tayo, dire-diretso na. Ito po, magandang hapon po, Kajoma, at happy birthday po. More power and more years. Maraming salamat. Ito po yung tanong ng mga kasama sa Metal Workers Alliance of the Philippines. Paano daw po ninyo nalaman na mayroong namumuong maling linya
at tunggalian ng dalawang linya noong maagang bahagi ng dekada 80 sa kabila na kayo ay nasa maximum security prison. Matapos kayong lumaya, inilabas ninyo sa panahon ito ang inyong pahayag na malapyudalismo pa rin ang sistema sa Pilipinas na ilathala sa Diliman Review. So yan po yung tanong. Kuda, 1979 pa lang may, alam mo yan, paminsan-minsan may papasok sa selda ko, no? Na mataas na opisyal, koronel ang pinakamataas na pumapasok, no? Tapos magsasalita. Pumapasok sa selda ko para mag-brain picking. Pero ang ginagawa ko naman, siyang kinukunan ko na impormasyon. At noong ko na ulinigan yung yung palagay na ang NPA ay nasa stage na raw ng strategic counteroffensive, no? Nasa stage ng advance, nasa fase o phase na advance at patungong strategic counteroffensive. Ano yun alam kong iniwanan kong lakas ng NPA. Ang iniwanan kong lakas ng NPA ng 1977 ay 1,500 lang ang total force ng NPA sa buong Pilipinas. Pagkatapos paano man nasa middle phase, paano nasa advanced phase yon at patungo na sa yung tinawag na strategic counteroffensive, yung strange term, no? Wala sa libro at wala sa katotohanan, no? Yung strategic counteroffensive yan termino para sa final offensive na yan para manalo ka. Ngayon, doon ako nakahalata na may mga nagbabadali at nahihilo sa termino. So pagkatapos 1982, nung malaman ko yung mayroong nagkalat ng linya, ang Pilipinas daw ay industrial na kapitalista. Pero sinasabi, madayang salita na ginagamit. Mali ang PSR dahil ang Pilipinas daw ay kapitalista na at hindi na malapyudal. Para bang sinasabi tama si Marcos sa kanyang claim na ang Pilipinas ay nakaahon na mula sa feudalismo dahil sa agrarian reform niya at yung mga 11 industrial projects niya. Yung nagsasabi na hindi na kapitalista ang Pilipinas, kundi hindi na malapyudal, kundi kapitalista niya. Hindi nakakaintindi sa ibig sabihin ng malapyudal. Ang malapyudal ay sistemang kapitalista pa rin yan. Pero ang namumurong kapitalista diyan ay yung malaking komprador. At yung malaking komprador na yon ay rin yan. May katangyang asendero, nagmamayari din yan ng mga asyenda. Tingnan ninyo mga Ayala. May mga manufaktura yan. Pero may mga pa rin, mga asyenda yan. Mga kuhangko. May mga malaking komprador yan. Pero may mga asyenda. Ang pinagbubuhatan ng kanilang kapital ay yung kinikita nila sa export ng asukal, halimbawa, iyan ang ginagamit nila para sa trading, sa importation. So, ngayon, hanggang ngayon, pinapaliwanag ko yan at yan ang katotohanan ng Pilipinas, malapyudal pa. Nakahalata ko na yung sa pag-set ng line ng Pilipinas ay hindi na malapyudal, kundi by implication, industrial capitalist na, yung baklasin na, parang minumungkay baklasin na yung linya, yung linya ng pangmatagalang pakikibaka. Dahil ang strategikong linya ng pangmatagalang digmang bayan ay yung ang kanayunan, ang malawak na lugar ng maniobra ng hukbong bayan. Mula sa maliit, pwedeng maging malaki, mula sa mahina, maging malakas ang New People's Army.
pagkat makapal ang tao pa dyan, mga magsasaka pa ang nakararaming bahagi ng populasyon, at yung terrain, physical terrain ay mahusay para sa guerrilla warfare. Ngayon, itong subjectivist line ng Pilipinas sa industrial capitalist na at highly urbanized, ang purpose ay ano yung exaggerate the importance of legal struggle, urban-based legal struggle. Kaya nagsanga ito sa dalawang maling linya. Yung right opportunist gusto mag-legal na lang. Legal na lang yung pakikibaka. At sumabay sa mga burges na kalaban ni Marcos. Yung burso opposition, sabayan na lang para matanggal si Marcos. Yung ano naman, yung isang sanga naman ay left opportunist. Gusto insurrection. Kaya yung subjectivist line na yan tungkol sa katangian ng ekonomiya, social economy ng Pilipinas, pinagbatayan ng urban, sari-saring anyo ng urban insurrectionism. So dalawang maling pero nakapaminsala na malaki yung urban insurrectionism na nangyari sa iba't ibang lugar. Yung mahina yung yung right opportunist, parang na naninisi lang na sana mas malaking bahagi ng isipin sa gobyerno kung wala yung People's War at nasabayan itong mga Amerikanong burgess tulad ng nila Aquino na nasa kapangyarihan. Yun ang right opportunist. Pero ganyan, yan ang ganap na kasiraan na pinsala ay yung nauwi sa kampanyang ahos yung kaliwang oportunismo sa Mindanao, pagkatapos sa iba pang lugar nangyari yan, sa Negros, sa pati sa Southern Tagalog. Mabuti na lang hindi sabay-sabay na nangyari ang left opportunism. Kaya ang tanong dito, paano ko nahalata mula sa loob, mula sa Colonel na Nabadalaw, nalaman pa yung strategic counteroffensive, 1979 pa lang, may pagmamadali, Pagkatapos yung si Julie nakalabas na sa preso noong 1982 dahil siya, nursing mother, nakalabas siya. Doon ko nalaman na may mga artikulo na lumalabas na mali daw yung description sa Philippine economy na semi-feudal. At doon ko nalaman na 1981 pa lang, ipinapalaganap na yung nosyon ng Pilipinas ay industrial capitalist. Ang ginawa pa si Marcos na tama, wasto, at yung PSR mali. Yun ang katarantaduhan nung nagpakana na Trotskyista yun. Yung nagpakana yan, si Ricardo Reyes. Pagkatapos yung Trotskyista na Popoy Lagman, yung sinunod din. May mga dahil sa diwang pagmamadali, nagustuhan nila, mabuti pag mag-insurrection makarating sa kapangyarihan at magpasarap na sa kapangyarihan. Ayaw nila yung maghirap sa tamang paraan para makapag-ipon ng lakas hanggang maitumba ang buong sistema. Ganun po. Pala ko nasagot ko yung pati yung pag-alagwa ng pagkahalata ko ng mali habang nasa kulungan ako at yung paano umalagwa yung pati yung pag-alagwa ng mali, nailahad ko na. Pwede na tayo siguro sa ibang tanong. Ito po, salamat po, Kajoma. Ito yung susunod na tanong. Paano ninyo hinarap at paano hinarap ng revolusyonaryong kilusan sa Pilipinas ang pagsulpot o paglitaw ng burges na revisionistang linya ni Deng Xiaoping mula noong 1978 o mula nung namatay si Mao Zedong? Ganito, yung
Pagkat nahuli ako ng 1977, yung alam ko na yung mga pangyayari, yung kudeta, yung pag-aresto sa tinawag na Group of Four, 1977, nasubaybayan ko yung pabago-bago twist and turns ng tinawag na GPCR, nasusundan ko. At ano yan nakakatanggap naman ako ng report mula sa China pagkatapos sa mga kasamang Chinoy na may ugnay na nakikita ko yung reflections sa mga pangyayari sa China. So ano yan, yung ang ganit yan maraming nakakagulat na pangyayari. Yung siyempre yung period ng 1976 hanggang 1971, alam ko, no? Kaya kung anong nangyayari, ano yung baliktaran ng mga pangyayari ng 1971 na nakikita ko rin, no? Kung ano yung nakapagtataka. Ang yung importante naman yung kahit na bansang sosyalista ang China noon at siya pang inasahan na lalaban doon sa pagsulpot ng revisionismo, capitalist restoration sa Soviet Union. Ano rin yung bang sa paglalahad ng mga kontradiksyon sa loob ng China, yung alam ng mga kadre ng Partido Komunista kung ano yung posibilidades at anong mga faktor, mga sangkap ng mga pangyayari at kung ano ang posibleng tatakbuhin. At kung mga Marxista-Leninista tayo, hindi tayo laging naninigurado na straight line advance ang mga pangyayari sa kilusang revolusyonaryo, may twist and turn. Importante para sa Pilipinong revolusyonaryo, ang kanyang kinatitindigan, ang intindi niya mabuti. At yung huwag matitinag, huwag mayayanig kapag may pangyayari sa labas, no? Kahit na hinahangaan mo yung naunang pag-unlad na isang kilusan sa ibang bansa. Kung gayon, napag-uusapan anong mga strengths at weaknesses, advantages and disadvantages sa mga patakaran na umiiral sa China. Halimbawa, yung sa panahon na nagluluwag ang China sa pakipagrelasyon sa US, nahalata natin na lalo ng yung halimbawa sinabi na si Lim Piao ay nagtangkang patayin si Mao at nabigo pagkatapos gustong tumakbo sa Soviet Union. Paano tatakbo doon? Matinding kalaban ng Soviet Union si Lim Piao. Magkakamot ka na ulo Pagkatapos may balita naman na sasagap natin na pinatay na sila sa sa Fragrant Hills bago ilinagay na lang sa kotse sa eroplano, ilinagay sa autopilot at yung gasolina ng eroplano na ubos pagtapat sa Mongolia. So ganoon. Pagkatapos niyan dumalaw si Nixon. Mamaya mababasa mo mababasa mo yung katawa-tawang description ng daigdig mula sa Foreign Affairs Office, Foreign Service Department ng China na ang daigdig daw ay nahahati sa 3 bahagi. Mga unang bahagi daw ay yung malalaking bansa. Pagkatapos yung ikalawa ay yung mga medium size at tapos yung mga maliliit daw. Parang isip bata yung ganon. Ang sumunod na 3 words theory, yung ang unang daigdig
ay kinalalagyan ng dalawang superpoder, no? Pagkatapos yung ikalawa, yung mga less developed capitalist countries, pagkatapos yung third world ay yung underdeveloped, no? Ngayon, alam naman ninyong original na, no, pagsasalarawan ng daigdig sa tatlong bahagi ay ginawa ng French journalist, no? At ganito, ang supposition diyan, yung unang bahagi ay bahagi ng mga bansang kapitalista, yung ikalawang bahagi ay mga bansang sosyalista, at yung mga yung ikatlong bahagi, yung mga bansang nasa third world na nagsisikap makalaya sa imperialist. Yun ang yun ang teorya na linakihan ko. At si Mao, sinasabi niya yung third world ay yung oppressed peoples and nations. Ngayon sa panahon na ng 1972, nandiyan na yung bagong pagsasalarawan ng daigdig ni Deng Xiaoping at binigkas niya sa UN, United Nations 1974. Yung three worlds theory na yung unang bahagi ay binubuo ng dalawang superpoder. Ayun, ginamit yung contradiction sa pagitan ng Union Soviet at US para idahilan yung pagkampi sa US. Dinahilan yon para may represyonan at pagbubukas ng mahigpit na relasyon sa US. Nauwi yan sa mahigpit na relasyon hanggang naging partner sila sa neoliberalismo. Matapos nung nakapang-agaw ng kapangyarihan sila Deng Xiaoping. Ngayon, makita ninyo na sa maneubrahan tungkol sa foreign policy, makikita ninyo na lumipad na yung tunggalian mula sa batayang antas ng class struggle sa pagitan ng mga revisionista, burgis na revisionista at yung mga proletaryong revolusyonaryo na nawala na doon. Ang usapan na ay kung paano kalabanin ng Soviet Union at yung paano makipagkaibigan sa US para mabisan. At itong mga Chino, yung madali silang lokohin ng US. May panahon pa na, porque naman ang Union Soviet, hindi naman walang kasalanan yan, may kasalanan din yan kasi mga revisionista, mga social imperialista, naglapat ng 1 million troops across the border. Kaya nung ang US gumawa ng intriga mga 1970 o 71, nagpaabot sa China yung US na ang US daw ang US sinabi sa kanyang intriga na ang Union Soviet yung nagtanong sa US kung anong reaksyon ng US kung bombahin nila yung nuclear facilities sa Xinjiang. Sinumbong naman ng US itong sarili nilang intriga sa China at kinagat ng China, lalong nagalit ang China sa Union Soviet at lalong yung mga advocate ng pagmamadaling kaibigan ng US. Kaya si Nixon, by the time Nixon visited the Beijing, patay na si Lin Biao at maliwanag na parang yung playing off between the Soviet Union and the US nauwi na sa tight relations with the US. Pero ganun pa man, dahil malakas pa rin yung kaliwa sa loob ng China, hindi kaagad-agad na sa katuparan yan. Yung kung anong mangyari later on sa mga 1980s at 1990s, may period of development. Kasi kahit na nagmamanebrahan yung kaliwa, gitna at kanan, walang side na nangingibabaw, except when the crucial moments came, like 1976. Nung namatay si Zhou Enlai, bumagsak si Deng. Nung namatay si Mao,
bumangon si Deng Xiaoping, siya naman ang nagigante at bumanat sa kaliwa. So, magmula ng panahon na yan hanggang ngayon, ang kanan ang nangibabaw sa China. Yung tunguhing kapitalista ang nangibabaw sa China hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hanggang umabot sila sa gustong makam ng teritoryo at sovereign rights, lumabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Okay. Okay, maraming po salamat. Yeah. Ito yung masyadong lumalalim na ang gabi ba? Ito po ang huling tanong. Kajoma, ito yung tanong mula sa KMUNCR. Ano po ang inyong masasabi sa kasalukuyang isinusulong taktikal na pakikibaka ng KMU na 100 pesos emergency relief wage increase across the board? Nakabatay po ito sa pagbagsak ng real wages sa halagang 102 pesos na 400 plus na lang. Nakabatay din sa pagtaas ng inflation rate na 4.3% na ang tantos ng inflation. Nakabatay din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Bukod sa sahod, ano pa po ang mga pang-ekonomiyang issue na potensyal na puputok at kailangang harapin at tugunan ng kilusang masa? Tama yung demand ng KMU na kailangan may emergency relief. At yung batayan nila, totoo naman na bumagsak ang mga real wages, pati empleyo nawawala. Pagkatapos yung inflation, nandyan na. Sa Pilipinas, hindi lang 4.3. Yung mga bagay na pinakakailanganan, yung pinaka-importante yung pangangailangan ng masa economy. Hindi lang 4.3% ng pagtaas ng inflation. At matanda ninyo, itong si Duterte sinungaling, sinabi niya primero na may ayuda dahil sa COVID-19. Yung ayuda, walang ayuda. Ano ba? Ibinulusan nila. Ibinulusan ni Duterte yung mga kanyang kampon na militar. Pati barangay council, konti lang na bahagi nila, binalatuhan lang yan. Pero walang nakarating sa mga manggagawa at iba pang mahihirap sa ating bayan, lalo na sa kanayunan, walang umabot na ayuda. Kaya sa palagay ko, maliit nga yung 100 peso emergency relief. All out ako na sumusuporta sa demand for emergency relief. Kailangan tuparin yung pinangako na ayuda noon at ngayon habang lumulog pa ang kabuhayan, lumulubha ang perdisyon sa kabuhayan, kailangan ang ayuda at hindi mapupunta ang pera at inuutang doon lang sa mga bulsa nila Duterte, at mga alipursis niyang militar. Dapat alam niyo paano bumagsak ng mga tyrannical governments. Ang talagang matinding issue ay pag nagugutom na yung mga tao at yung inflation lumilipad na. Yan ang pinakamatinding manifestasyon ng krisis. At yan ang katotohanan na nasisigaw anumang pamumuwersa, anumang panlilinlang na gagawin ng mga nasa kapangyarihan, baliwala na yan. Yung ang sisigaw na mas malakas pa sa propaganda na magagawa ng mga revolusyonaryo ay yung katotohanan na namamatay na sa gutom ang marami, nawawalan ng trabaho. Kaya yan ang issue na explosive. Kaya yung Duterte, dapat matakot siya na nag-ambisyon na mananatili ang kanyang kapangyarihan lampas pa ng 2022. Kaya yung anak niya o yung dinastiya niya magpapatuloy sa kapangyarihan. Loko-loko siya. Aabutan siya. Ngayon pa lang yung problema na sa ekonomiya pumuputok na.
At at saka makita mo talagang bobo, walang nalalaman siya sa economics. Sabi na nga niya, torpe siya sa economics. Pati naman sa political science, kung saan ko siya estudyante, parang wala siya naintindihan sa tinuturo ko. Bobo talaga yan. Ngayon, akala niya, yung may dadaan niya sa importation, pagtaas ng presyo ng bigas, karne. Hindi ba nag-liberalization siya sa bigas? Punyetang yan, Duterte na yan, hindi ba pag hindi mo binili sa tamang presyo yung palay na nalikha ng mga magsasakang Pilipino, yan, yung maapektahan yung produksyon, ang tendensya, tataas ang presyo. At kung mag-angkat ka, nakita naman komersyante na talagang walang mapagkukunan ng Pilipinas ng bigas, patatasin din nila ang presyo ng in-import. Pagkatapos nun sa karne, sabi niya, solusyon niya daw mag-import ng murang karne. Gago siya. Saan siya kukuha ng pera? Utang ng utang. Utangero. Utangerong butangero. Hindi niya alam na pag utang ng utang siya, ang problema niya, paano babayaran yung utang. Masisingil siya sa loob ng mga darating na taon at doon siya maiipit. Yon. Talagang walang nalalaman siya sa economics yan. Papatayin niya yung food production sa Pilipinas, umaasa na laging makakabili ng mura mula sa labas at makakabili sa pamamagitan ng pangungutang. So dapat labanan yung butangero na yan, na utangero na nagsasadlag sa ekonomiya ng Pilipinas sa kumunoy. Kaya mahalaga yung issue ngayon ng inflation. Yan ang papatay sa rehimen ni Duterte. Kung matandaan ninyo, itong si Marcos na maluwag pa yung allowance niyang mangutang at nagpapasikat na may infrastructure project siya, inubos niya yung war reparations sa Hapon, pagkatapos kumagat sa mga pautang ng World Bank. By 1979, humigpit na yung international credit, dahil mismong World Bank leadership sinisisi na masyadong maluwag sa pagpapautang. By 1982, may inflation na. Pagkatapos, si Ninoy nahalata niya na Ninoy Aquino nahalata niya si Marcos meron ng diskonteto ng tao dahil tumataas ang presyo. So, bumalik 1983, pinatay ni Marcos Aquino, pinapatay sabay yung krisis ekonomiya at krisis na pampolitika bunga ng mga asasinasyon na Aquino. Ganyan, yung mag-interplay yung economic and political crisis, yan din ang magpapabagsak sa ambisyon ni Duterte o kaya kung ano mang pagsasakatuparan na magagawa niya tungkol sa ambisyon niya na maging pasistang diktador tulad ni Marcos. So, ayun, take up the economic issues, especially inflation, at yung sobrang pangungutang na sasagutin din ng masang Pilipino, at yung ngayon, yung paghahari-hari at pinakamasahol yung pagpatay ng mga tao sa ngalan ng antikomunismo. Basta sinabing ang siyang tao ay komunista at pwede nang patayin dahil daw terorista. Kaya hindi nila alam, yung ganyang kalokohan, kung yan, mauwi sila, mamamaya sila magpapatayan. Itong mga nasa kapangyarihan, sila mismo magpapatayan kapag napakadaling pumatay dahil lamang sa aligasyon at yung association by guilt. Nako, kung ikwento ko sa inyo bakit yung Inquisition nasira rin dahil nung inumpisan ng mga taong pinipilipit, tinotorture para yung sa pag-iisip na
mapaluwag yung pagpapahirap sa kanya, tinuturan nila yung mga mayayaman at na mayayaman at hanggang mga pari at obispo na silang witch. Tinigil na niya. Yung paglaganap ng pagpatay madaling nang mangyari. Ganyan pa. Ang ginagawa ni Duterte, ginawa niyang kultura at madali ang pagpatay. Mahilig sa salitang slogan na kill, kill, kill. Baka abutin siya ng kill, kill. Manggagaling ang pagpatay sa kanya mula sa sarili niyang hanay. Kapag ngayon, ang mga militar nag-ambisyon, pinapaypayan ni Duterte yung ambisyon na sila ang mamuno sa bansa at pinapalamon niya ng pera itong mga hayop na asungot niyang militar. Mamaya may mag-ambisyon niya na pati si Duterte sisipain at baka bibitayin pa nila. Okay, marami pong salamat sa inyong kasagutan, Ka Joma. Naubos na ba yung mga additional question natin? Okay na. May mga komentaryo okay lang. Na, no? Hindi nagme-merit na ito. Maraming salamat din. Okay po. Pero Professor, may mga makukulit na question po dito, no? At isingit lang po natin sa oras. Diyan po sa Utrecht at sa inyong opisina, bukod po sa pagkakaraoke, ano daw po yung inyong libangan dyan? Yung trabaho mismo, masaya kung gusto mong trabaho. Ang leisurely ako naman yung pag dumadalaw, trabaho yan. At the same time, enjoyable yung pakipagtagpo sa mga kasama at mga kaibigan. Pagkatapos yung pati pagsusulat enjoyable naman ayun na, napapagaan dahil ginagamit ko yung pagkakaraoke na relief, intermission sa pagitan ng pagsusulat. Pero ang gusto kong relaxation hindi ko gaanong nagagawa yung paglalakad man lang. Dapat yung gamitin ko ang paglalakad at yun tiyak magugustuhan ko basta ma-assure yung aking security pag ako ay nag-exercise sa public place, Pagkatapos nung araw ang huling pagbabasketball ko, alam niyo hanggang age 16 nagbabasketball ako Pero hindi na-possible kaya ng pagbasketball. Lakad na lang, yung jogging at simpleng paglakad, yon ang gusto kong leisure bukod sa pag-aawit, Tama si Professor, dapat nakakita tayo ng kaligayahan sa ating mga pampulitikang gawain. Professor, hindi ko din po kasi mapigilan yung sarili ko na itanong. Meron din po akong makulit na katanungan. Gusto ko lang po kasing malaman kung sino po yung lokal at international na celebrity na paborito ninyo. Prof? Rinig na niya. Apo. Pasensya lang sa mga kasama, hindi ko lang din makapigilang maitanong sa kanya. Kung sino ba yung paboritong artista ni Ka Joma? Lokal o international? Sino ba ang lokal na paborito mo? Marami kong hinahangaan na celebrity. Sa iba't ibang field, lokal o international. Siyempre kung sa langan ng politika, ang hinahangaan ko mga abogado ng UPL, lalo na si Rico Binares at si Edro Lalia. Tapos naman sa entertainment, napakarami magagaling dyan. Kung sa mga babaeng may ganda, mga Pilipino mahilig sa mga beauty contest, marami. At di ka magbabanggit, baka may magselos, Pero yan, hinahangaan ko kapag, lalo na pag yung beauty may sinasabi sa mga seryosong issue, babilib ako. At kung aktivista pa,
May pagka-aktivista o naging aktivista, parang Maita Gomez, no? Yan ang hinahangaan kong duty. Ngayon, ganyan din ang standard ko sa sa mga international celebrity. Yung may mga magagaling umawit, pero mas bilib ako kapag may laman ang inaawit, no? Pero kung minsan sa katuwaan, kinakanta ko pati mga love song na wala namang pampulitikang nilalaman. Yung yung parang lang, pinagbibigyan ko lang yung pagkilala sa naman, yung pag-iibigan ng mga magkasintahan, Pero siyempre ang pinakahahangaan ko yung may laman, yung kinakanta. So may iba't ibang tipo ng celebrity na kinakahangaan ko. Okay, hindi na nagbanggit si Ka Joma ng pangalan, no? Basta kung sino man yung mahusay sa kanyang piece at merong sinasabi sa politika. Wala na bang mga katanungan? Sasarado na natin ang ating talakayan. Sige. Maraming salamat sa mga kasama at sa mga individual na nanatiling naging audience ng ating talakayan. At syempre, maraming salamat kay Mong Palatino sa kanyang opening remarks, kay Tads at kay Max. Lalong-lalo na kay Professor Jose Maria Sison, maraming salamat sa inyong aktibong pagsagot sa aming mga katanungan. Sa puntong ito, bilang pagsasara, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-unmute para bumati kay Professor Jose Maria Sison. Sabay-sabay ba na sisigaw? Yes. Sige, pangunahan mo, Tad, ang pagbati. Binati ko na siya kanina at muli, kabatiin muli, more power at mahabang mga taon pa sa revolusyonaryong pagkikibaka si Professor Jose Maria Sison. Mahalap na pagbati sa inyong kaarawan. Gusto ko magpahabol Okay po. Gusto ko magpahabol doon sa sagot ko sa sa huling tanong, kulang-kulang. Siyempre ang mga kinakahangaan ko sa Pilipinas ay yung mga revolusyonaryo, at mga makabayang progresibo, lahat, lalo na yung mga nasa hanay ng uring manggagawa at magsasaka, hinahangaan ko sila at mga propagandista, na nagsusulong sa linya ng pambansang pagpapalaya at demokrasya. Ngayon, kasama na kayo doon sa hinahangaan ko na magaling sa paglalathala ng katotohanan sa masang Pilipino. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo sa pagkakataon na binigay nito para matalakay yung bang kahulugan sa aking buhay at kano pang magagawa natin para sa ating bayan. Okay po. Prof, may gusto niyo pa po kayong sabihin? Hindi na po. Marami pong salamat. Yung iba baka gusto niyo bumati kay Prof. Birthday po. Bali, bilang pagtatapos na rin po, yung susunod po natin yung activity sana ay sa February 28. Ang ating magiging paksa ay Malapidalismo, Alamat o Katotohanan. Yun po yung ating one. Parang JMS po siya. Happy birthday po. Sige. Happy birthday, Professor Sison. Marami pong salamat. Maraming salamat. Okay. Salamat po. Okay. Ending na yung ating kuhan in 5, 4, 3, 2, 1. Salamat po, Ka Joma. Salamat po. Okay, salamat. Salamat.